Dinig ko, anim kayo, 5 masters at isang PhD. Sino sa inyo ang PhD dito? Congratulations. At ito ay science and technology. Alam niyo, napaka-importante ito. Kasi sa ating bansa ay 2 years ago, 2 years ago, pinag-aralan natin yung ating research and development manpower. At kinailangan, ang conclusion ng pag-aaral ay we need a quantum leap sa ating research and development manpower per number of population, kung gusto natin na maging talagang sentro ng development. Kaya 2 years ago, nagsimula tayo ng programa para magkaroon ng scholarships yung mga estudyante sa master's and doctorate ng science and technology sa 7 universidad ng Pilipinas. Kasama nga doon yung Ateneo kung saan kayo nanggaling. Pero dahil ito, libre lahat. May apartment pa kayo bawat isa na libre ako ng 6 na kailangan pag-ipag-aral ng mga science, master's and doctorate. So, congratulations sa inyo at maraming salamat sa Kingdom of Saudi Arabia. Bago bumalik ang Pangulo sa Pilipinas, personal na sinundo ng Pangulo ang mahigit 100 overseas workers sa Riyadh na naghihintay makabalik sa kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino na naisakay sila sa eroplanong ginamit mismo ni Pangulong Arroyo sa kanyang pagtungo sa Saudi. Ilang maikling paalala muli bago tayo magpatuloy dito sa The Working President. Meron na bang butika ng barangay sa inyong lugar? Kung meron na, mapalad kayo nakakabili ngayon ng ligtas, epektibo at murang gamot. Sa Iloilo, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang milestone celebration ng pagbubukas ng 15,000 butika ng barangay outlet. Ito ang ating focus this week. Inaprubahan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang Cheaper Medicines Act sa Santa Cruz, Laguna noong ika-6 ng Hunyo ng nakaraang taon. Ito ay upang magkaroon ng kakayahan ng ating mga kapuspalad na kababayan na makabili ng mura ngunit epektibong gamot lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga panahong tulad nito, malaking tulong ang mga butika ng barangay sa ating mga kababayang Pilipino na nangangailangan ng abot-kaya, ligtas, kalidad at epektibong gamot. Kaya naman ang ating pamahalaan ay patuloy na dinadagdagan ang mga butika ng barangay sa bansa. Noong nakaraang linggo, naitayo sa Barangay Tiring, Cabatuan, Iloilo ang ika-15,000 butika ng barangay. Ito ay pinasinayaan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Ang butika ng barangay ay isang proyekto ng Department of Health o DOH upang mabigyan ng gamot sa mababang halaga ang mga Pilipino. Ayon sa DOH, marami ng benepisyo at kaginhawaan ang naihatid ng butika ng barangay. Nang una, yung access. Dahil nilalapit natin yung butika ng barangay sa kanilang lugar mismo. So, hindi na kailangan mamasahe, magbayad ng 750 para makarating lang sa isang butika. No? So, lalakarin lang nila.
So dagdag na katipiran sa parte ng ating mga kababayan. Pangalawa, yung ating gamot na binebenta, nabanggit nga kanina, is 62% on the average ang mismong laki ng kanyang kababaan sa kumpara sa ibang mga gamot na mabibili sa ibang mga butika. Pangatlo, ito ay BFAD certified. So yung pong kalidad nito ay sigurado. Ang pamunuan ng Kabatuan, Iloilo ay pinagsikapang maitayo ang botika ng barangay sa Barangay Tiring. Ito ay dahil batid nila ang naibibigay na benepisyo sa kanilang nasasakupan. Very important sa amin kasi malapit yung makuha ng mga residente ng murang-murang gamot, affordable at saka effective. Para sa mga tao sa barangay na kung saan nangangailangan ng gamot for first line of defense sa mga dinaramdam nila, then they have it at butika ng barangay. The second one, ang butika ng barangay ay merong mga gamot na are sold at very affordable and very reasonable price. Sa bahagi ng Kanlurang Visayas, mayroon ng 1,605 butika ng barangay. Dahil dito, maraming mga kapuspalad nating kababayan ang nakabibili na ng epektibong gamot sa abot kayang halaga. Kasi ang asawa ko na mayroon siyang diabetes. Kaya noon nagbibili kami sa bayan, masyadong mahal. Noong nalaman ko na mayroon palang butika ng bayan doon sa kabilang barangay, sabi nila mayroon daw. Sinubukan kong bumili doon kahit na mayroon pang ilog na lakbayin at saka bundok na aakyatin. Nagtiyaga rin ako para malaman ko kung mura talaga. Yung try ko po, mas mura po siya. Halos 50% po ang kanyang diferensya. Sa bayan po, halos 6 pesos ang isang tablet. Pero sa butika ng bayan, 175. Tuloy-tuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan sa pagpapadami ng butika ng barangay sa buong Pilipinas. Ito ay upang mas marami pa mga kababayan nating Pilipino ang matulungan at matugunan ng pangangailangan sa mura, ligtas, kalidad at epektibong gamot na malapit sa kanilang lugar. We have reached the last part of our program. Sa susunod na linggo, abangan po ninyo ang ating mga news updates dito sa Malacanang at sa iba pang panig ng bansa. Kung nais po ninyong mapanood muli ang ating episode, visit rtvm.gov.ph. Hanggang sa muli, ito pong inyong lingkod, Janina Magdangal.